Tiniis ni Kristo ang krus para sa atin, ika-23 na Agosto. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Aklat ng Filipos, Kapitulo 2, versikulo 8. Para sa kagalahan inilagay sa harap niya, tiniis ni Kristo ang krus, hinama ang kahihiyan, at inilagay magpakailanman sa kanang kamay ng Diyos. Namatay siya sa krus bilang isang sakripisyo para sa mundo. Madumating sa pamamagitan sa sakripisyong ito ang pinakadakilang pagpapalang maibibigay ng Diyos ang kaloob ng banal na Espiritu. Para sa lahat ng tatanggap kay Kristo ang pagpapalang ito. Lugar ng labanan ang nagkasalang mundo para sa pinakadakilang digmaan na nasaksihan ng makalangit na sansinukob at makalupang kapangyarihan. Itinalaga ito bilang teatro kung saan maglalaban ng malaking pagbabaka sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng langit at impyerno. Kabahagi ang bawat tao sa salumatang ito. Walang maaaring tumayo sa gitna. Dapat tanggapin o tanggihan ng mga tao ang manlubos ng mundo. Mga saksi ang lahat para o laban kay Kristo. Nananawagan si Kristo sa mga tumayo sa ilalim ng kanyang bandila upang makisali sa labanan sa kanya bilang matapat na mga sundalo. Upang magmana sila ng korona ng buhay, inampun sila bilang mga anak ng Diyos. Iniwan sa kanila ni Kristo ang kanyang katiyakang pangako na malaki ang magiging gantimpala sa harapan ng langit ng mga nakikibahagi sa kanyang kahihiyan at pagdurusa para sa katotohanan. Inahamon ng krus ng Kalbaryo at lulupigin sa wakas bawat makalupa at mala-impyernong kapangyarihan. Nakasentro sa krus ang lahat ng impluwensya at lumalabas mula rito ang lahat ng impluwensya. Ito ang malaking sentro ng atraksyon, sapagkat dito ay sinuko ni Kristo ang kanyang buhay para sa lain ng tao. Inihandog ang sakripisyong ito para sa layunin ng pagpapanumbalik ng tao sa kanyang orihinal na kasakdalan o higit pa. Inalok ito upang bigyan siya ng isang buong pagbabago ng karakter na ginagawa siyang higit pa sa manlupig. Ang mga nagtagumpay sa lakas ni Kristo sa malaking kaaway ng Diyos at ng tao ay pa ng posisyon sa korte ng langit na mas mataas kaysa mga anghel na hindi bumagsak.